Tuwing nalalapit na ang mahal na araw, marami sa ating mga Pinoy ang excited sapagkat may kanya-kanya tayong mga panata. Mahigit 73 milyon ang Katoliko sa ating bansa. Sa katunayan, ang Pilipinas ang bansang may pinakamalaking populasyon ng Katoliko sa buong Asya. Kaya marahil likas na sa atin ang takot sa Diyos. Mayamang maituturing ang munting bayan ng Balete sa probinsya ng Batangas. Mayaman sa produkto, kultura, tanawin at kaugalian. Ngunit, ang yaman ng Balete ay higit na masusukat sa pananampalataya ng mga mamamayan. Pananampalataya sa poong may kapal at sa mga turo ng simbahang Katolika. Mayaman sa kasaysayan ang pananampalataya ng buong Batangas. At syempre, hindi yan mawawala dito sa bayan ng Balete. Bilang mga Kristiyano, tayo ay nabubuklod sa panalangin at pananampalataya. Kaya't mahalaga para sa atin magkaroon ng mga pook dalanginan. Pook na kung saan tayo ay mananalangin at magninilay-nilay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Catholic Theme Park ang hanap mo, dito ka na sa Marian Orchard. Makikita dito na nagagandahang bulaklak, mga estatwa ng mga santo, kapilya, coin funds, fountains at iba pang pasilidad na kaaya-aya. Ito ay nasa 5 hektaryang lupain na matatagpuan sa Barangay Malabanan kung saan sakop pa rin ito ng Balete. Meron dito sa bayan ng Balete yung tourism, religious tourism, ang Marian Orchard at ito'y matatagpuan sa Barangay Malabanan. Dito po makikita natin yung lahat ng santo, yung mga paborito ninyong santo, makikita ninyo dito. Yung Station of the Cross, nandyan po. At yung pong kung tayo practical na Katoliko, dito ka mamamanata na ang pakiramdam mo ay tunay kang pinagpala ng ating Panginoon. At sa halagang 25 pesos para sa entrance at maintenance ng lugar, maaari mo nang ma-enjoy at malibot ang buong Marian Orchard. Niyang mapapansin, ang lugar na ito ay may pagkakahawig sa mga tanawin sa Italy at ibang lugar sa Europa. Ang Sacred Heart Tower na ito ay isa lamang sa mga highlights ng Marian Orchard. Ito ay isang replika ng Christ the Redeemer na matatagpuan sa Brazil at Mexico. Ito ang nasa aking tabi ang lugar kung saan inilalaga ang recollection, retreat, wedding at may mga kinalaman sa laking gawain. Ito rin ang nagsisilbing tirahan ng mga pari kung sila ay titigil sa Marian Orchard. Ang kapilya sa Marian, tahimik at taimtim na talaga namang nababagay sa mga deboto at mga mananalangin. Ang misa rito ay nagaganap tuwing linggo o tuwing may banal na pagdiriwang. Nagsimula ito bilang repository or lagay ng mga tanim na kinuha ko sa buong daigdig at ako'y mahilig mag-travel. Kaya pag-uwi ako, nagdadala sari-sari tanim na wala sa atin. But later on, I found out na hindi ang pwede magkaigay, mga cherry, apple, and so forth. Then nahilig naman ako sa pagbisita sa mga shrines all over the world. Ngayon, tuloy ang bibisita sa mga shrine na yan, maraming mga Pilipino ako nakikita. Palibasa ang Pilipino, mahilig sa gala. And I thought of building a theme park the same way na meron sa ibang bansa ng mga theme park na religious. So yun, ang pinagsimula ng Marian Orchard. Noon inisip ko na pakinggan na suggestion ng iba na maglagay ng mga swimming pool para sort of resort, para daw holistic. Ngayon ay found out na para maglalahok-lahok. So naisip ko na it should be purely Catholic at gawin na parang talagang isang lugar kung saan matatagpuan ng mga tao ang Panginoong Diyos, hindi dahil sa mga resorts o sa mga kung ano mga kaaliwan, katulad natin sa ibang mga resort. So, ang ginawa kong purely Catholic. Pagkatapos nagkaroon ng mga religious services, katulad ng mga regular na misa paglinggo, perpetual at novena, at yung for 17 years or more, ang Archbishop ang nagmimisa dito tuwing Easter Sunday na pinupuntahan dito ng libo-libong mga tao. Yung kakunti ang pumapa rito,
Subalit kung summer o kung mahal na araw yun, Holy Week, ay marami pumaparito at nagkukulminate nga yung karamihan ng tao kung Biyernes Santo at Biyernes Santo na siguro mga 50,000 na mga tao pumaparito. Makita nyo, ang concept parang hindi native ang dating, mostly on Europe. Kasi yung mga idea, nakita ko na magaganda. So parang isang way, a little way, para I'm trying to copy it. Katulad halimbawa ng Roman walkway, halimbawa katulad ng Tower of Christ, nakita ko sa Brazil, katulad na sa Lourdes, sa France, at katulad din ng Station of the Cross na nakita ko sa somewhere in Lourdes, France also. Pagpasok mo pa lang dito sa kapilya ng Marian Orchard, parang langit na ang pakiramdam mo. Presko at parang nasa piling ng Panginoon. Ang kisame ay pinintahan ng ulap at kalangitan na nagpadagdag sa malalangit nitong itsura. Ang Station of the Cross ng Marian Orchard ay sadyang kakaiba. Halos lahat na pumunta rito ay sumasabak sa mahaba at matarik na lakarin. Sinasabi ng iba na ang lakaring ito ay tila penitensya o pagpapahirap. Sa paglalakad mo papunta sa dulo ng Station of the Cross, maging ikaw ay maradama mo ang hirap na pinagdaanan ng Panginoong Hesukristo. May mga ribultong matagpuan dito na nagpapakita ng mga senaryo bago ipako sa krus ang mahal na Panginoon. Maraming uri ng puno at prutas ang makikita habang binabaybay ang papunta sa dulo ng Station of the Cross. Habang nasa daan, makikita ang mga matatandang puno ng kawayan, mga papaya, saging, rambutan at kung ano-ano pa. May mga pine tree rin na matatagpuan sa may dulo ng Marian Orchard. Ito ay matatagpuan sa meditation garden na tila may pagkakahawig sa senaryo ng Baguio. Maraming klase ng puno ang matatagpuan sa Marian. Ang mga ito ay ang nagbibigay lilim at ng malamig na simoy ng hangin sa mga bumibisita. Ang iba sa mga puno rito ay matatayog, sapagkat karamihan sa mga ito ay matandang puno. Huni ng ibon at pagaspas ng pakpak, yan ang malimit marinig sa kalagitnaan ng Marian. Sa pinakadulo ng Station of the Cross at ng Marian Orchard, matatagpuan ang tatlong krus na ito, kabilang si Hesukristo sa nakapako dito. Ito ang naging palatandaan o hudyat sa mga bumibisita rito na malapitan nilang marating ang Garden of All Saints. Pagkatapos ang mahaba-habang lakarin, papawi ang iyong pagod pag narating mo na ang Garden of All Saints. Makukulay at iba't ibang klase ng bulaklak ang makikita rito. Mayayabong, matitingkad at kahali-halina. Madadama mo ang simoy at halimuyak ng mga bulaklak. Tamang-tama ang lugar na ito para sa mga nag-iibigan o mga magkasintahan. Maging yung mga bulaklak na tila kakaiba at mahirap hanapin ay mayroon din ang Marian Orchard. Bukod sa mga panrelihiyong istruktura, makikitaan din ang Marian Orchard ng mga lugar para sa mga hayop. Ito ay ang nagsisilbing pang-aliw at pang-agaw atensyon sa mga taong bumibisita rito. May mga unggoy, isda, kuneho at bagong ang bubungad sa mga bisita kapag sila ay napadaan sa parting ito ng Marian Orchard. Sa kahabaan ng Garden of All Saints, masisilayan mo rin ang Plaza of Apostles. Dito nakalagay ang mga ribulto ng mga santo. Ilan sa mga nandito ay sina St. Joseph, St. Francis at St. Peter. Sa kahabaan din ng Garden of All Saints, matatagpuan mo ang kapilya ng Our Lady of Mediatrix. Dito, pwede ka magtirik ng kandila at manalangin ng taimtim. Pananalig at tiwala sa Diyos, yan ang nagpapatatag ng ating isipan. Kahit tayo ay nasa hirap man o ginhawa, huwag nating kakalimutang tumawag sa ating Panginoon. Ginawa ang mga ganitong lugar para siya ay ating maalala at makasama. Ating payabungin ang turismo at palawakin natin ang relasyon sa Diyos.